Kung ang Diyos ay para sa atin, sino po ang laban sa atin? It's a very important verse na aaminin ko po, minsan nalilimutan ko. Sabihin na natin malimit. Yan ang verse na dapat hindi ninyo nalilimutan. If God is for you, then who can really be against you? No one. No one. Ang Bible po ay punong-puno po ng mga pampalakas ng loob. Kalakasan na ang tanging makapagbibigay lang ang Panginoong Hesukristo. Marami po nangyayari sa buhay natin na minsan kinagugulat natin. Mostly, karamihan, hindi nga po maganda minsan. Pero pag maganda naman, gustong-gusto po natin, di po ba? So, the Lord Himself wants to give us a life na punong-puno po ng biyaya. Kaya nga po dito po sa Bible may mga nakasulat na talagang nagpapalakas po ng kalooban ng bawat Kristiyano. It's not easy dito sa mundong ito dahil sabi nga nila journey. Pero I believe that is more than a journey. This life, pag na kay Christ ka na, a journey with Christ. Yes, we will meet Him face to face pagdating ng araw, pero ang problema nga, nandito ka pa sa mundo eh. Kasi nandito pa tayo. Kaya kailangan, matiyak natin na dito pa lang, conscious tayo lagi na kasama natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng alam mo yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Kasi, napansin po ba ninyo whenever we study scriptures, especially the promises of the Lord, talagang doon nakikita natin yung gana natin na masaya tayo. Uy, ganito, ganyan. Uy, happy ako ngayon dahil alam ko ito ay mangyayari sa buhay ko. Okay? Yung mga takot, actually yung ibang takot, nawawala. Yung iba namang may mga takot, hindi naman agad nagdi-disappear. Pero nase-set aside naman. No? Pero hanggang dumating yung time na hindi ka natakot, at ikaw ay kumpiyansa na sa iyong buhay. Okay, lahat ng tao po may fears. Okay, wag po tayong maniniwala dun sa nagsasabing wala siyang takot. Sinungaling po yon. Lahat po ng tao may takot po. Okay? Si Christ lang talaga ang fearless. That's why we need Him. Wala rin pinagkaiba yan dun sa ano. Alam niyo kung bakit may takot ang lahat ng tao? Kasi lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao makasalanan pinanganak. At ang takot, makinig po mabuti, kambal yan ng kasalanan at kamatayan. Okay? Kaya, tingnan nyo, yung iba may fear of heights. Diba? Yung iba, may takot sa ipis, may takot sa daga, takot sa ahas, takot sa pumunta sa... Ito nakakalungkot dito. Yung isang kapitbahay namin, takot sumakay ng eroplano. Bakit po? Fear of heights ba? Hindi. Baka raw mag-crash yung eroplano. Hindi pa nangyayari, pinangungunahan na. So, minsan, ayan ang ano ng diablo, tactic ng diablo. Pero, alam mo, pag takot ka, yung kinatatakutan mo, yun ang gawin mo. I suggest. Ako may takot, marami. Marami po talaga. Pero, ito pong gusto kong sabihin. I can do all things through Christ. Gusto ni Jesus, dumepende lang tayo sa Kanya. We don't have to depend on ourselves. We don't have to depend on our minds. Limitado lang po tayo. Okay? In Christ, we are fulfilled. Okay? At kay Jesus, makikita natin, pagkakampi natin siya, walang panalo ang kalaban, no? Sa atin. Sapagkat si Christ mismo, yung atin pong tinatawag na tagumpay. Po siya. At pag natin ni-Lord po tayo, alam natin yung katotohanan na ito. At tayo po ay hindi pwedeng galawin ng kahit na sino. No? The Lord will supply all our needs. Okay? Takot ka ba sa shortage? Maybe magkaroon ka ng shortage, baka walang ka ng pagkain. Kasi nungalingan po yan ng diablo. Dahil ang totoo po, yun po ay hindi mangyayari dahil ang Lord will always provide something for you. And if God is for you, who can be against you? Nakaliwanag po yun sa Bible. Okay? Yeah.
So ito po, naglalaro yung doggy, oh. So ayan, ang ano po natin, ang katotohanan po dyan na if God is for us, who can be against us? Dahil ang Panginoon po natin, may binanggit po dito, ayan, basahin natin muna. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Romans chapter 8 verse 31. O yung 32 mas maganda, oh. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Okay? The Lord wants to give you everything because of Jesus' finished work on the cross. Ayan po. At pag alam niyo, it's only a matter of knowing it. Okay? Kasi yung iba, nakakalimutan nga po nila. Kapag dumarating na yung mga, yung sa buhay nila, yung parang mga hindi nila kinakaya, yung mga takot, mga nervyos. Yung nervyos, pag-usapan nga natin ng nervyos. Ano ba ang nervyos? May kinalaman yan sa nerves. No? Pag may nervyos ang isang tao, even bang Kristiyano, may bang nervyos? Marami akong kilalang Kristiyano may nervyos. Mga Kristiyano may nervyos. Yung isang kasama namin sa dating church namin, pagka kinakagat niya yung labi niya gano'n, gumaganyan na siya, ay, alam ko nakasumpong yung nervyos niya. Tapos yung hindi siya mapakali. Tapos nanlalamig yung kamay niya. Ang tawag po roon, anxiety attack o panic attack. It's from the devil. It's from Satan. Dahil hindi magbibigay ang Lord ng ganon na something para pahirapan ng anak niya. Iba nahihirapan dyan sa ganyan na ano kasi. Paano po yan? Dumarating lang po ba yan pagka may kinatatakutan kayo? Hindi. Maski hindi raw siya natatakot. Minsan kakabahan na lang daw siya. So, it's so sad. It's so sad. Pero nagpapatingin naman daw siya sa ano. Kasi ang sabi niya sa akin, kapag ano ba, may narinig siyang namatay o namatay sa cancer, okay lang, parang ganon. O pag may narinig siyang namatay, nabunggo, na aksidente, yun. Pero pag may narinig daw siyang namatay sa atake sa puso, ninenervyos siya. Tapos kumakabog na yung dibdib niya. Bakit po ang tapos sabi ko, tinanong ko siya, bakit po pag nakakarinig kayo ng mga namamatay sa atake sa puso, ninenervyos kayo? Oo nga, doon lang ako ninenervyos. Kasi po ang nervyos may kinalaman sa puso, sa atake. Sa Spanish, ang tawag dyan, atake de corazon. Diba? Ewan ko, sa Greek yata, ataxia. O sa Latin yata, ataxia. I mean, atake de corazon. Pagka narinig niya yung atake de corazon, ninenervyos na siya. Pero, yun naman, ang maganda naman sa kanya, hawak niya lagi yung Bible niya. Christian naman kasi siya eh. At may edad na rin po kasi 50 plus na po siya noon. Siguro mga nasa 60 plus na kasi matagal ko na rin po siya din nakikita. Hawak niya yung Bible niya. Pag sumumbong na kanya, alam ko nang gagawin ko. Sabi ko naman, uncle naman kasi bakit po parang ini-expect nyo? Yun naman yun. Huwag ninyong i-expect, huwag ninyong parang ini-expect mong magne-nervyos ka. Kasi pag in-expect mong magne-nervyos ka, magne-nervyos ka nga talaga. At yun ang hindi maganda rito. Atake de corazon. Pag atake, ako, ninervyos siya. Narinig daw niya yung kapitbahay niya, inatake, ninervyos daw siya. Parang nagpapanik attack siya. So, ang naalala ko dati, ito ang shinare ko sa kanya. Itong, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? And I believe by this time, sa biyaya ng Lord, sana naman nabawasan o hindi man natanggal na. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? You know, freely give us all things. The Lord wants to give us everything na makabubuti sa atin. Ayaw naman ng Panginoon na bigyan tayo ng makasasamasan. He will never do that. Mahal po niya tayo. So, yun po, yun. Gusto ko po i-share po sa inyo ngayon. At ang Panginoon po ang atin pong source para tayo po ay maging maligaya sa bawat araw ng ating buhay. We can never be really happy without the grace of Jesus sa mga buhay po natin. Okay? Only Jesus can give us real happiness, true happiness. Stay with His love and His praise. Hallelujah.